Maulan na maghapon natin. Mabuti huminto naman na ang ulan. At okay lang, maganda ang panahon. Bago magsimula ang ating lesson mga kapatid, no? Ano kaya kung mayroon kayong kausap na ang paniniwala niya ay si Apostol Pedro ang bato? Okay? At questionin mo siya. Hindi, ang bato ay ang Panginoong Hesus. At siya ay magbubukas ng Bible bilang patunay niya at babasahin niya ngayon, no? Matthew 16:18 or Matthew 16:18. Ito ang mababasa niya, no? And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation I will build my church. And not even death will ever be able to overcome it. Baka masyak ka, no? Kasi nabasa niya mula sa isang Bible na si Pedro ay bato. Alam niyo mga kapatid, sa ibang mga version, hindi ganoon ang pagkakasulat. Subalit dito sa version ng Bible na ating pag-aaralan ngayon, ang Today's English Version o kaya ay Good News Translation o Good News Bible ay ganoon ang ating mababasa sa Matthew 16 verse 18. Kaya ganoon po kadelikado ang mga versions o mga translations, no? Maaari nilang patunayan ang isang bagay katulad ng pagiging bato ni Pedro at sa ibabaw ni Pedro ng bato ay itinayo ang iglesia ng Panginoon, no? Magagawa nilang patunayan yon o kaya ay sabihin na may basihan sa pamamagitan ng paggamit ng ibang version na di katulad ng ating nakasanayan na mga standard version. Alam naman natin, no, sa King James Version, New King James, American Standard, New American Standard, kahit nasa Revised, NIV, ay hindi po ganoon ang pagkakasabi. Dito lamang po sa Today's English Version o Good News Translation, mababasa yon at saka sa iba pang mga ibang versions or translations na mayroon ang mga denominations o lalo na ang Catholic Church. Kaya ito po ang purpose, bakit natin pinag-aaralan ang mga versions, iba-ibang mga versions ng Bible upang maging aware tayo ng katulad na ng aking ginawang halimbawa ngayon. So kapag binasa nila yon, alam nyo, ang sasagot ninyo, yan pala ay nasa Good News Bible. At ito ang background ng Good News Bible, pwede nating sabihin. Tulad ng aking sinabi, tawag nila dito ay Good News Bible, GNB. Tinawag din na Good News Translation doon sa Amerika. English Translation of the Bible at ang nagmamay-ari nito ay ang American Bible Society. It was first published as the New Testament under the name Good News for Modern Man in 1966. Naging aware ako nito, no, nung ako'y pumunta sa Bible school, ewan ko kung before or after, nakikita ko yung parang pocketbook, ang sistema, parang pocketbook, tapos nakalagay doon, Good News for Modern Man. Ayan. Ito na pala yon. At dati tinawag siya na Today's English Version, no? Yun ay binago. Yan, binago nila. It was formerly known as Today's English Version. Okay? In 2001, it was renamed Good News Translation. At ang dahilan bakit nila ginawang Good News Translation ay gusto nilang isipin ng mga tao na itong version na ito ay translation. At hindi lamang isang paraphrase. Yung paraphrase Bible, ito yung aking sinasabi na ang pagkaka-translate o ang pagkakagawa nila ay hindi talaga translation, no? Sa halip interpretation. Yung bang idea ng word, hindi word for word, yun ang thought for thought. Ibig sabihin, binasa nila yung talata, yung original, or not really the original, but the text, the Greek text. At kung ano yung naunawaan nila doon, ay yun ang kanilang isusulat sa Ingles. No? So sa maraming pagkakataon, hindi ang translation ang nangyayari, kundi interpretation. Kung ano ang pagkakaunawa nung translator, quote-unquote, no? Doon sa binasa niyang Greek text,
At yung naunawaan niya, yun ang isusulat niya ngayon. Napakadelikado ito na sistema, mga kapatid, kasi nandoon yung personal view ng isang translator. Natitempt ako sabing interpreter. At ganun talaga ang kanilang papel doon. Ini-interpret nila. Anong pagkakaunawa nila sa verse, yun ang isusulat nila. Tulad ng aking example sa Matthew 16:18. So gusto nilang burahin na paraphrase ito, kaya pinalitan nila ang pangalan ng Good News Translation. Yan. At garon pa man ay nasanay na ang mga tao na tawagin itong Good News Bible. Well, ako sa Pilipinas, mas kilala yata itong Good News for Modern Man. Good News Bible, mga ganon lamang. Hindi tinatawag na Good News Translation. Ito ay nabuo sapagkat mayroong palang request mula sa Africa at itong Far East ng isang version ng Bible na madaling basahin. Madaling basahin. Mayroong request. Hindi lamang mula sa mga tao sa Africa. Noong 1961, mayroon ding mission board ang nag-request na magkaroon ng English translation na madaling mabasa, madaling unawain. At base doon sa sistema ni Eugene Nida, isang linguist, maraming lengguwahe ang alam niya, ay ginamit nila yung tinatawag na dynamic equivalence, na kung saan ay yung idea nga ng thought for thought, na hindi na word for word translation, kundi yung thought for thought, kung ano binasa nila, kung ano naintindihan nila, yun ang isinulat nila, yun ang naging paraan nila ng pagta-translate nitong tinatawag natin na Good News Bible. Mula doon sa idea ni Eugene Nida, ang isang Executive Secretary of the American Bible Society Translation Department. Ang mga translators ay sinasabing multi-denominational translations. Kaya meron akong nabasa na isang pangalan, itong nagangalang Dr. Robert C. Bratcher, at may nagsabi na siya yung translator ng Good News Bible. So, nagkaroon ako ng confusion kaunti. Sabi multi-denominational. Tapos, bakit itong si Robert Bratcher ang sinasabing translator? Yun pala, itong si Dr. Robert Bratcher ang chairman ng mga translators na galing din naman sa iba-ibang mga denominations. Ayan. At sa isang pagkakataon ay yung idea niya, yung pagkakaintindi niya sa isang verse ang nasunod sa translation. Kaya marahil parang nasa kanyang credit, ang translation na ito. Bagamat mayroon siyang mga kasama. Karagdagan nito ay mayroon silang tinatawag na mga editorial committee, at galing sa Catholic Church at sa mga Protestant churches ang kanilang mga editorial committee. 1976, noong magawa nila ang Old Testament, it took them 10 years para magawa ang Old Testament. 1966 ay ang New Testament, 76 ay ang Old Testament, 79 mayroon ng apocryphal deuterocanonical books. At lagi natin nababanggit yan, kaya pangako ko sa inyo, tatalakayin natin yan. Ano ba itong mga apocryphal books? Ito'y dinagdag na naman nila doon sa 66 books na familiar tayo. Kaya mayroong edition na Good News Bible or today's English version with deuterocanonical apocrypha. Published as part of subsequent Catholic and Orthodox editions. So marami kasing editions din itong Good News Bible. 1992, na-revise ulit ang Good News Bible, at sa pagkakataong ito ay mayroon silang tinatawag na inclusive language. Ano ba itong inclusive language? Sabi rito, it aims to avoid offense and fulfill the ideals of egalitarianism. Egalitarianism by avoiding expressions that express or imply ideas that are sexist, racist, or otherwise biased, prejudiced, or denigrating to any particular group of people and sometimes animals as well. Yung bang iniiwasan nila na ma-offend ang sinuman sa kanyang gender o sa kanyang race, lahi,
o sa ano pa man na paniniwala, no? At hindi lang sa mga tao, kung minsan sa hayop pa. Ang term na ginagamit na ngayon sa Amerika, yung politically correct. No? You have to be politically correct. Parang bawal na yung sabihin mong, well, ayaw ko sabihin, no? Yung mga words na tumutukoy sa isang lahi, no? Na pangit ang dating sa kanila. O hindi pwedeng gamitin yon. Yan, no? Inobserve yon ng Good News Bible. At okay naman yon, no? Ang tawag nila doon, inclusive language. Ang term natin ngayon sa Amerika, at least, politically correct. Parang gusto nilang mapasaya yung lahat at hindi masaktan ang sinuman. Yan. Okay. Napaka-popular ang Good News Bible, no? Across the multiple denominations of Christianity, quote-unquote, ay kilalang-kila ang Good News Bible. 1969, nakapagbenta sila ng 17.5 million copies. May sikreto yan. Bakit? Di ba? Sabi ko nila, parang pocketbook lang yung mga nauna. Parang pocketbook lang. So, mura ang pagkakabenta nila. No? Kaya popular na popular itong Good News Bible. At hindi lamang yan. Noong 1971, 30 million copies ang nabenta nila. So grabe, ano? Napaka-popular. Kasi naman, yung popular na Baptist preacher, nagangalang Billy Graham, ay inendorso niya ito, no? At ginamit niya ito, hindi lamang siya, kundi pati Catholic Church ay gumamit nito. The Southern Baptist Convention at saka Presbyterian Church in the US ay na-endorse nila ang Good News Bible. And then, mayroong mga excerpts from the New Testament used in evangelistic campaigns. Pinopromote talaga nila. Ito talagang ginagamit nila. Early 1980s yun. At noong 1991 ay sinasabing most popular Bible version in America. No, kasi British ito eh. In England, no? Kasi yung gumawa nito ay British. So doon napaka-popular ang Good News Bible or Good News Translation. In 2003, it was used as the basis for film version of the Gospel of John. Gumawa sila ng pelikula. Ito na naman ang ginamit. 2008, merong Bible Illuminated, the book. Ito na naman ang ginamit. So ganun ka-popular ang Good News Bible o Good News Translation or today's English version. Ano naman ang mga kalakasan nito? Strength of the version. Well, number one, it is written in a simple, everyday language. Ibig sabihin ay madaling ang unawain, no, ng nagbabasa. Kasi simple lamang yung English niya. At ito ay designed nga para doon sa mga tao na sa Africa na second language ang English. Well, actually, may mga bansa, ang Nigeria yata ay English talaga yung kanilang national language. Oo, kaya pansin nyo, yung mga Nigerians, magaling sila sa English. Iba nga lamang yung tono nila, no? Diction nila, kakaiba. Sa atin, Pilipinas, mayroon tayong sariling wika. English is our second language, parang gano'n. No? Pero itong version na ito, designed para sa mga hindi talaga nagsasalita ng English sa kanilang bahay. At saka yung araw-araw na ginagamit na English, ito yon magamit niya. At para mga bata, suitable for children dahil madali yung English niya, maunawaan ng mga bata. Parang gano'n. No? Kaya lang meron disadvantage yan mamaya. No? Dahil mayroong advantage, disadvantage yan. Yung pinaka-simple. No? At by the way, mayroong kapatiran sa Amerika, no? Gumawa din siya ng katulad nito na version. Narinig nyo yung easy to read version? Ginagamit yan ng World Bible School. Easy to read kasi madaling ang unawain. Kaya lang dahil one-man translation or galing sa Church of Christ, hindi siya popular sa ibang mga grupo. Ayan. Yan ang disadvantage ng isang version na gawa ng isang tao o gawa ng isang reliyon. Yung grupo niya lang ang gagamit noon, hindi pangkalahatan. Letter B.
Sa Good News Bible, mayroong introduction to each book of the Bible. No? So pag tingnan mo sa Genesis, mayroon doon muna siyang introduction bago yung chapter 1 verse 1. Ayan. Na letter C, some editions of the Good News Bible contain the line drawings of biblical events. No? May mga drawing siya. No? May mga drawing. Ayan, may mga drawing itong aklat na ito. Ayan, no? Itong Good News Bible na ito ay binigay kay Chuna noong 1989 ng tinatawag namin na MAMSI mula sa Texas. No? At ito yung mga panahon na sikat itong Good News Bible. Ayan. So mayroon siya mga drawing nang sinasalaysay sa isang chapter. It was produced cheaply. Ito, medyo magandang klase ito. No? Pero yung mga tinutukoy ko kanina, parang pocketbook lang ang pagkakagawa. Kaya meron siyang wide circulation to the masses of people. Madali siyang mabili. Mura lang eh. At isa pang advantage nito ay ginamit nito ang mga latest findings in the Hebrew and Greek manuscripts. Hindi po ba mayroon yung lumang text, Hebrew and Greek text, yung tinatawag nilang textus receptus, yun ang ginamit ng King James Version at ibang mga standard versions. Later on, may mga new findings, naging available yon, no, para dito sa version na ito. Sa kabila ng mga kalakasan niya, strength niya, mayroon naman siya mga weaknesses. And then take note, mas marami ang mga weaknesses niya. Sabi ko kanina, di ba yung pagiging simple language niya, advantage yon, pero meron ding disadvantage. Dahil sa sobrang pinaka-simple niya, limited vocabulary naman siya. So yung totoong idea na nasa original language, halimbawa sa Hebrew or sa Aramaic at saka sa Greek, hindi talaga niya na-express ng tama, ng ayon doon sa original. Kasi sinubukan niyang bumaba sa kanyang standard sa English translation niya, ginawang simple, at sa pagkakasimple niya ay nawawala yung totoong meaning. Gano'n, no? And basically, one-man translation, kasi nga yung si Mr. Bratcher or Dr. Bratcher, siya ang nasunod kasi sa mga translations. Bagamat may siya kasama, pero siya yung chairman. Kaya sinasabing one-man translation tuloy siya. No? At mayroong mga binago na mga talata. At these are questionable changes. Kailangan napansin ko mga kapatid, no? Kasi itong aking research ay sinasabi na Acts 20 verse 28 ay binago nila yung word na blood, sa halip ay na blood ay ginamit nila yung word na death. Ganon din sa Romans 5:9. Subalit nung i-check ko yan dito sa Good News Bible at saka doon sa internet na Good News Bible, nandun na yung word na blood. Ibig sabihin, yung mga naunang editions na Good News Bible ay ganoon ang ginawa. Sa halip na word na blood, dugo, gumamit sila ng word na death. Hindi translation yon. Katulad ng Acts 20:28, di ba sinasabi doon, so keep watch over yourselves and over all the flock, which the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherds of the church of God, which He made His own through the blood of His Son. Corrected na ito. Nandun na yung word na blood. Pero sa ibang mga editions, wala yon. Tinanggal nila. At sa halip, gumamit sila ng word na death. Kaya sabi ko, it's an interpretation, hindi translation. Romans 5:9, ganun din. By His blood. So binago na yan. No? Kasi by His blood na ang nakasulat. We are now put right with God. How much more then will we be saved from God's anger? Then corrected na po yan. Okay? Mabuti naman, ikinorektan nila dito sa pinakabago nilang edition o sa mga later editions nila. Ibang mga changes nila, pagbabago nila ay objectionable, questionable. Isa rin ito sa mga binago nila. Romans 1:17. Dati ay sinasabi, for the gospel reveals how God puts people right with Himself. It is through faith alone. Nilagyan nila ng alone yan from beginning to end. Sa aking hawak-hawak na version, wala na yung word na alone. Pero nagawa nila sa kanilang past editions ang dagdagan ng alone.
Kasi nga ang paniniwala ng mga taong gumawa nito, di sila naniniwala ng baptism. O maniwala lang, pananampalataya lamang ay tama na para sa kanila yon. O kaya itong verse na ito nakatulong sa kanila, napatunayan yung doktrina nila na faith alone. O yun ang paniniwala nila, faith alone. Kaya nung i-translate nila yung verse, binagay nila o i-inject nila, no? Yung kanilang paniniwala doon. Hindi dapat. Again, they were interpreting and not translating. Acts 20 verse 7, itong mayroon pa hanggang ngayon. Sa Acts 20 verse 7, di nga ba ito talatang ginagamit natin, patunay na ang mga Kristiyano nung araw ay nanambahan araw ng linggo. Ang sabi doon, on the first day of the week, we gathered to break bread. Sabi ni Lucas, ang may akda ng Book of Acts. Kasama niya sila Paul, Silas. No. But sa version na ito, wala na yung first day of the week. Anong meron? Saturday night. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Yun na ang nakasulat. Objectionable na translation yun. Again, they are interpreting and not translating. Wala yung word na Saturday night or evening doon sa original. In fact, kapag basahin mo yung Spanish na Bible, ay ang sasabihin nun, Domingo. Yung first day of the week, Domingo. Yan. So, isa yan sa mga problem niya. And then yung aking binanggit kanina sa aking introduction, Matthew 16:18. Si Pedro ay ang bato. No? Sabi doon, and so I tell you, Peter, you are a rock. Kinakala nyo yan? You are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Kaya dito, base ang paniniwala ng mga kaibigan natin na si Pedro ang unang papa. No? Kasi siya daw yung bato. Siya yung bato na kung saan ay itinayo ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia. Hindi ganoon ang pagkakaunawa natin sa original text nito. Kaya alam nyo dito sa version na ito, nakita ko hindi akin ang Bible pero nakaya kong sulatan. Matthew 16:18, meron akong note. Matthew 16:18, Peter is Petros in Greek. Rock is Petra in Greek. Peter cannot be the rock. Bakit? Yung Petros kasi, masculine gender. Yung Petra, feminine gender yon. Si Pedro ay panlalaki. No? Siya yung Petros, no? Yung bato na maliit. Yung Petra na rock na malaki, huge rock, ay ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng buhay na Diyos. So, yan ang isang malaking pagkakamali ng version na ito. At hindi nila binago, mga kapatid, no? Hanggang ngayon, yan pa rin ang nakasulat. Kaya ingat kayo, pag nakausap kayo yung may paniniwala na si Pedro ay bato o rock, ito yung gagamitin nila na patunay. O di sabihin nyo lang, yan na ang version na mayroong ganyan. Ay mga standard versions ay hindi ganyan ang pagkakatranslate. Ganoon lang yon. Romans 8:3, ay ito pa, no? Ginawa nilang ang Panginoong Hesus ay mayroong sinful nature. Di ba yung sinasabi natin na paniniwala ng Calvinism na ang tao ay nilalang na masama. Wala siyang mga gawang mabuti. Ito, tingnan natin, sabi ng version, what the law could not do because human nature was weak. Kita niyo yan, ha? Human nature was weak. God did. He condemned sin in human nature by sending His own Son, Panginoong Hesus, who came with a nature like man's sinful nature to do away with sin. Akala niyo ang Panginoong Hesus, mayroon na siyang man's sinful nature? Parang sinasabing makasalanan ang Panginoong Hesus. But the Bible says, He was tempted in many ways, but yet committed no sin. Wala siyang sinful nature. Jesus had a sinful nature. Parang yun ang pinapalabas ng Good News Bible. At sabi ko nga, this is against other scriptures, plain verses of the Bible. At maliban doon, mayroon pa siyang impolite language, impolite, magaspang na mga pananalita. In fact, sa Amerikano ito pagmumura. Bakit? Acts chapter 8 verse 20.
Maalala niyo si Simon the sorcerer na gusto niyang bilhin yung kapangyarihan na ibahagi ang Espiritu Santo. Oh, sabi, nag-offer siya, di ba? Sabi niya, pwede bang bilhin ko yan? Babayaran ko ng pera. Ayan. Oh, nagalit si Apostol Pedro, no? Sinabihan siya, your money will perish with you. Yan sa King James Version, no? Pero dito sa Good News Bible, alam niyo sinabi, may you and your money go to hell. Sorry kung pagmumura yun sa iba, no? Pero yun nga, magaspang na pananalita. Parang kantuboy ang nagsasalita. Parang may pagmumura. Yan. At na other specific passages na may problema, ang Genesis 3:15, ito yung pagpapahayag ng plano ng Diyos patungkol sa pagliligtas niya sa tao, pamamagitan ng binhi ng babae. Sino yung binhi ng babae? Ang Panginoong Hesus. Specific. The seed of the woman, singular. Kaya lang, dito sa Good News Bible, hindi na singular, hindi na specific. Anong sinasabi? You will bite their heels. Plural na. Plural na, no? Sa halip na he will, sa Tagalog, sa English, no? Ang binhi na tinutukoy ay ang Panginoong Hesus. Dudurugin niya ang iyong sakong. Sabi niya, iyong dudurugin niya. Singular. Pero sa Good News Bible, hindi na singular, plural na. At inulit yan sa Genesis 22 verse 18, sa word na descendants, marami. Ngayon, sa New Testament, Galatians 3:16, ay sinabi na, but as of one, and to thy seed, which is Christ. So yung sinasabi na binhi sa Genesis 3:15, Genesis 22 verse 18, ay dapat singular lamang, isa lamang. Ang tinutukoy noon, ayon kay Pablo, and this is a Bible interpreting the Bible, no? Galatians 3:16 interpreting Genesis 3:15, Genesis 22:18, ay sinabi niya, seed, singular, which is Christ. Yan, no? So may problema sa mga verse, sa mga translations to, mga sa Genesis. Psalms 22 verse 16, another word, they tear at my hands and feet. Ano yung tear? Di ba pinunit? Pinunit ba nila yung kamay at paan ng Panginoong Hesus? Sa King James, gumamit siya ng pierce. Tinusok. Mas accurate yun. No? Tinusok. Hindi yung pinunit, the tear. No? Isaiah 7:14, yung about a young woman. Di ba ang Panginoong Hesus, ipinanganak siya ng Birhing Maria? No? Pero sa version na ito, katulad ng ibang mga versions na wala yung word na birhin. Sa halip, young woman, batang babae or dalaga. Yun ang ginamit nila. Kaya nawawala doon yung miraculous na kapanganakan ng Panginoong Hesus o miraculous na conception, pagdadalang tao ni Birhing Maria. Dahil sa version na o translation na a young woman lamang. Micah 5:2, binababa ang Panginoong Hesus eh. Sabi dito, out of you I will bring a ruler for Israel whose family lies goes back to ancient times. Ano yung ancient times? Mga nakaraang panahon. Sa King James, yung word na everlasting. Tumutukoy sa Panginoong Hesus na mula sa walang hanggan. Everlasting. Alam niyo, everlasting ang ibig sabihin, no beginning, no end. Hindi siya equivalent ng ancient times. Pag sinabi mong ancient times, nakaraan lang, noong nakaraang panahon. So may simula siya noong mga nakaraang panahon. Pero ang everlasting, walang simula at wala ring katapusan. Yan. So may problema. And then next ay undermining the Lord Jesus Christ. Ibinababa niya ang Panginoong Hesus. No? Halimbawa sa kanyang miraculous birth, nabanggit na natin yan. Matthew 1:25, inulit dito ang undermining his birth. Sabi, till she had brought forth her firstborn son. Yung word na firstborn, nawala. Nawala sa Good News Bible. Oo. Katulad ng pagbabago nila sa Isaiah 7:14. His essential divine goodness concealed. Yung pagiging good, mabuti. Diba mayroong pumunta sa Panginoong Hesus na mayamang binata? Sabi niya, good master, what good thing shall I do? Why callest thou me good?
Sabi ng Panginoong Hesus, there is none good but one, that is God. So kung good siya, tinawag siyang good, may isa lang na mabuti, ang Diyos, sa makatwid, siya ay Diyos. That's the logic, no? Pero dito sa Good News Bible, nawala yon. Nawala yung idea na yon. Kasi nakasulat, Teacher, what good thing must I do? Why do you ask me concerning what is good? There is only one good. There's only one who is good. Period. Wala na. Tinanggal yung that is God. So, baka kontra nila ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Binababa nila eh. Yung prayer to the Father in the name of the Son, parang nawala yun dito sa translation nila sa John 14 verse 14. Sa King James Version ay sinasabi, if ye shall ask in my name, no, I will do it. Diba? Kaya ating mga prayers ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hingi kayo ng anuman sa aking pangalan, gagawin ko, sabi ng Panginoon. Ay sa Good News Bible, if you ask me for anything in my name, I will do it. Nawawala yung force na sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesus ang ating prayer. The deity of Christ, obscured, pinalabo. Acts 20 verse 28, nabanggit ko ito kanina. No? Yung sinabi ba ng Apostol Pablo, be shepherds of the church of God which He made His own through the death of His Son. Sa King James Version, sa ibang mga versions ay ginamit ang word na church of God which He bought with His own blood. Yung God na tinutukoy doon ay yung nagpaagos ng kanyang dugo. Sino yon? Ang Panginoong Hesus. Kaya ang God na tinutukoy ay ang Panginoong Hesus kasi siya ang nagpaagos ng kanyang dugo upang mabili niya ang iglesia. Sa Good News Bible, wala na yung idea na yon. Mga example sa incorrect translation, Romans 1:16. No? I am not ashamed of the gospel of Christ, my standard versions. Abay sa Good News Bible, sinabi lamang na I have complete confidence in the gospel. Again, it's an interpretation, not a translation. John 1:1, the word of God. Sa Good News, He was the same as God. Hindi direct. Doon sa John 1:1, the word is God or the word of God. No? Magkaiba yon. John 1:14, tinanggal yung word na bigaten. No, katulad ng John 3:16, no, nawala yon. The glory as of the only begotten of the Father becomes the glory which He received as the Father's only Son. O wala na yung word na bigatin. So, in conclusion, mga kapatid, Good News Bible has its strength. Marami siyang mga kalakasan din. No? Yung simple English, etc., kasikatan niya. Ano? Kaya lang, sabi ko, mas marami ang kanyang mga kahinaan. There are so many weaknesses. And you need a lot of help from the Bible scholars to know if each translation of a certain passage is correct or not. Kailangan tayo ng tulong. No? Tulad ng aking mga research dito, kung tama ba yung translation niya sa mga certain verses, ay wala naman tayong kakayahan para malaman yung original niya na text at kung tama ba ang pagkakatranslate. At doon sa ating mga tiningnan niya ay mga incorrect translations ang ginawa niya. Kaya, no, masasabi ko, kung alam natin, if you know where these errors are, kung alam mo saan ang mga mali niya, pwede mong gamitin. Pero kung hindi mo alam saan ang mali na mga translations na ng mga verses, better to avoid it. Yan ang aking recommendation, mga kapatid. So ito ang ating pag-aaral ng version at this time is the Good News Bible or Good News Translation or dati-dati ay tinawag na Today's English Version. At makatulong nawa ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maiwasan natin ang mali at ating paniniwalaan ang tama. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Brother Dennis.